Maliban mga kapatid sa hindi pa matapos-tapos na digmaan sa Ukraine, mas lalo ring nagliliyab ang digmaang nagaganap sa gitnang silangan, kung saan walang humpay ang palitan ng pag-atake ng Israel laban sa Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, mga militante sa Yemen, Iraq at Syria at sa mismong Iran. Sa digmaang ito, malaki ang nagiging papel ng Amerika. Nagbigay ito ng suportang militar sa Israel na siya namang labis na ikinagalit ng Iran at sinabing hindi ito magdadalawang isip na puntiryahin ang kahit anong mga asset ng US. Ngunit talaga bang kakayanin ng Iran kung magkataong papatulan sila ng Amerika? Hindi lamang libu-libong sundalo ang pinadala ng Amerika sa Middle East upang sumuporta sa Israel. Kabilang sa mga ito ang mga matitinding armas na talagang dudurog sa kahit anong target sa Iran o kahit saan paman sa gitnang silangan. Kaya naman sa videong ito ay titignan natin ang ilan sa mga matitinding gamit pandigma ng Amerika na paniguradong kakatakutan at hindi kakayanin ng Iran. Ang Amerika mga kapatid ang mayroong pinakamakapangyarihang puwersang militar sa buong mundo. Narito rin ang mga sundalong dumanas na ng mabagsik na mga labanan at palaging nangunguna sa mga teknolohiya at estratehiyang pangdigmaan. Sa dami ng mga advance at epektibong armas ng bansang ito, hindi ka maniniwala na kahit sinong kalaban ay magkakaroon ng pangamba kung paano matatapatan ang kanilang mga sandata. Halimbawa ang kanilang B-2 Spirit Bomber. Wala ka nang makikitang mas iconic pa na hugis ng isang eroplano sa buong mundo, maliban sa B-2 Stealth Bomber ng Amerika. Mayroon itong napaka-advanced na flying wing design kung saan nahirapan pa noon na magdisenyo ang Northrop Grumman hanggang sa na-develop nila ang isang specialized flight computer na matutulungan ang pilot na manatiling stable ang flight ng eroplano. Walang vertical feature ang B-2 bomber ngunit talaga namang nakakamangha kung paano ito ginawa. Isa sa pinaka-stealth na aircraft sa buong mundo ang B-2 Spirit Bomber. Nagagawa nitong ikubli ang kanyang sarili sa kahit anong radar at talagang idinisenyo ang eroplanong ito na makapag-penetrate sa loob mismo ng teritoryo ng mga kaaway upang ibagsak ang isang malupit na armas sa kanilang most well-defended na mga target nang hindi nila namamalayan. Bagaman nagagawa ng Amerika na magpalipad ng mga ICBM o Intercontinental Ballistic Missile direkta sa kahit anong bansa, ngunit sapat na ang B-2 bomber bilang malinaw na mensahe na kayang wasakin ng US ang kahit anong target anytime nang walang makakapigil at makakaalam. Sa kabila ng pagiging lantad ng aircraft sa radar at sensing technology ng mga kalaban, ang flying wing design naman ito at ang tinatawag na advanced radar absorbent materials ang nagiging dahilan kung bakit nagiging stealth ang aircraft at nakakapag-penetrate sa kahit anong air defense network sa mundo. Kayang magdala ng B-2 bomber ng nasa 20 toneladang bigat ng mga armas nang hindi nalalaman ng mga kalaban, kung kaya't wala pang makikitang eroplano sa mundo na kayang gawin niyan maliban sa B-2 Spirit Bomber. Sa ngayon mga kapatid, ang B-2 bomber ay nananatiling nuclear capable at ginagamit lamang ito para sa mga high-risk conventional bombing. Maliban sa B-2 Spirit Bomber, isa pang kinakatakutan na gamit pandigma ng Amerika ang B-52 bomber. Iilan lamang sa pinangingilaga ng mga kaaway ng Amerika ang kanilang B-52 bomber na kilala rin sa tawag na Boeing B-52 Stratofortress. Halos 74 na taong gulang na ang B-52, ngunit nananatili pa rin itong lumilipad at isa sa pinakamalakas at pinagkakatiwalaang bomber aircraft ng Amerika. Ang bomber na ito ay orihinal na idinisenyo noong kakatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig at unang pinalipad noong namang 1952. Ang B-52 bombers ang pinakamatagal nang nagserbisyo sa US Military at Air Force. 50 unit nito ang ngayon aktibo sa serbisyo, 18 ang nakareserba at 12 ang nasa long-time storage na handang rumisponde sa mga tinatawag na global emergency. Bagaman sinasabing may katandaan na ang B-52 bomber, ngunit huwag itong maliitin dahil nagagawa pa rin itong sabayan o higitan pa ang mga modernong eroplanong pandigma. 8 turbofan engine na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang nagpapalipad sa dambuhalang B-52 bomber. Ang malakas nitong makina ang nagbibigay daan upang marating ng bombers ang 10,000 miles na range at combat radius na 4,480 miles. Mayroong napakalawak na bomb bay at maraming pylon station ng B-52. Nakakapagdala ito ng nasa 31,500 kilograms na mga bomba, cruise missile at mina na may kukumpara sa tinatayang 8,000 pounds na dala ng bawat isang World War II bomber sa isang squadron. Epektibo rin ang B-52 para sa anti-ship at mine laying operation at malaki ang may tutulong nito sa mga operasyon ng US Navy dahil sa kanyang kakayahan na makapag-monitor sa ocean surface ng hanggang sa 140,000 square miles. Noong 2018, ipinakita ng B-52 sa mga nais kumalaban sa Amerika ang kakayahan nitong mag-deploy ng buong minefield sa layong 50 milya gamit ang kanilang tinatawag na Quick Strike Sea Mines. Isa itong malinaw na pagpapakita ng pagkakaroon ng mas malakas na puwersang militar ng Amerika laban sa Iran, ang bansang laging nagbabanta sa US. Sa kakayahan naman ng B-52 na makapagdala ng mga air-launched cruise missile at pagiging epektibong makapaglunsad ng mga bomba mula sa daan-daang milya, naiiwasan ng bombers na ito na ma-detect sa maraming umiiral na mga air defense system
Gaya na lamang sa kanilang ginawang pag-atake noon sa Syria kung saan winasak nito ang target nang hindi na kinakailangang pumasok sa Syrian airspace. Dahil naman sa mga cruise missile nitong mayroong libu-libong kilo ng pangpasabog, hindi mahirap para rito na pulbusin ang target, at kapag mayroon naman itong nuclear mission, kaya nitong dalhin ang nasa 20 Erlans nuclear-tipped cruise missile, ang missile na may kakayahang burahin sa mapa ang 20 mga syudad. Ngayon mga kapatid, kung magmumula naman sa baybayin ang gagawing pagsalakay ng Amerika, mayroon din silang combat vehicle na tinatawag namang amphibious combat vehicle. Pinaghahandaan na ng US ang isang paparating pa lang na conflict, kung kaya't inihanda na rin ito ang isang kakaibang sasakyan upang makapasok sa isang lugar ang kanilang mga tropa at tapatan ang mga tangke ng kalaban. Gamit ang US Marine Corps Amphibious Combat Vehicle, ang kapalit ng kanilang lumang amphibious assault vehicle, kayang pumasok ng mga sundalong Amerikano mula sa baybayin ng isang bansa. Matinding pinatibay at nagtataglay ng mga smart weapon, advanced na anti-tank weapon at mga mina ang combat vehicle na ito, kaya naman hindi nito alintana ang mga tangke at IED ng kalaban. 3 beses itong mas matibay kung ikukumpara sa kanilang lumang amphibious vehicle. Mayroon itong range na umaabot sa 370 miles, isang kakayahan na nagagawa nitong makapasok ng mas malalim sa teritoryo ng kalaban bago kailangang mag-refuel. Armado ang sasakyan ng 30mm cannon, anti-tank missile, 50 caliber at 7.62 machine gun. Mayroon din itong camera para sa 360-degree awareness ng driver, makapal na armor para hindi tabla ng IED at landmine. At maliban sa mga iyan, wala nang mas armado pa at mas mapanganib kundi ang lula nitong fully equipped na 13 mga Marines. Dumako naman tayo kapatid sa barkong pandigma ng Amerika na paniguradong hindi lang ang Iran ang magkakaroon ng pangamba kundi maging ang China, ang Ford-class aircraft carriers. Ang mga carrier na ito ay sinasabing mas makapangyarihan pa kung ikukumpara sa pinagsasama-samang puwersa ng buong militar ng ibang mga bansa. Ito rin ang pinakamalaki, pinaka-advanced at pinakamapanganib na mga warship na bumabaybay sa karagatan ng daigdig. Mayroon ng mga itong tinatawag na automation technology, kaya naman mula sa tinatayang 6,000 mga tauhan sa isang typical na Nimitz carrier, mayroon na lamang 2,600 mga tauhan ang Ford class. Mayroong advanced electromagnetic launch system ang mga carrier na ito na binabawasan ng maintenance required ng bawat eroplanong narito. Ibig sabihin, mas marami ng eroplano ang magagamit sa kanilang iba't ibang mga misyon. Ang dalawa naman itong mga nuclear reactor ay hindi lang nabibigyan ng sapat na enerhiya ang buong barko, kundi nakadesenyo rin ito para sa pagbibigay ng fully capable power sa kanilang darating pa na mga equipment sa hinaharap, gaya ng electromagnetic railgun at mga high energy laser. Upang depensahan naman ang sarili ng barko laban sa paparating na mga missile, inarmasa naman ito ng isang advanced na mga RIM-162 Evolved Sea Sparrow missile at dual rolling airframe missile na mayroong heat-seeking warhead na may kakayahang matrack kahit ng mga hypersonic weapon na hindi nahahagip ng isang regular na radar. Mayroon din itong 3 phalanx Seawiz gun na may kakayahan namang magpaputok ng libu-libong round kada minuto. Mabisa ito para maharang ang kahit anong missile na magtatangkang lumampas sa kanilang mga air defense system. Maliban dyan kapatid, dahil sa napakalaki ng Ford-class aircraft carriers, talagang mahihirapan ang kahit sino mang kalaban na palubugin ito. At bago yan mangyari, magpapakawala muna ng dose-dosenang nakakatakot na anti-ship missile ang mga barkong ito. Sa lawak naman ng carrier, nagbistula itong lumulutang na military airport dahil sa lula nitong 70 aircraft. At hindi lang basta aircraft ang sakay nito dahil bawat isa sa mga ito ay mayroong kanya-kanyang trabaho kung paano protektahan ang Ford-class aircraft carriers. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!